Minsan hindi pera ang dahilan kung bakit hindi kayo mayaman, kundi yung mga taong nasa paligid mo mismo. May mga taong unti-unting hinihigop ang lakas, oras at disiplina mo habang akala mo ay okay lang. Sila yung mga tipo ng tao na laging nandyan pero tahimik na hinaharangan ang daan mo papunta sa tagumpay. Minsan, barkada mo pa. Minsan, pamilya mo pa. At ang masakit, hindi mo sila agad mapapansin kasi sanay ka na sa presensya nila. At sa video na ito ibabahagi ko ang 8 klase ng tao na humahadlang sa pagyaman mo. Kaya kung seryoso kang umangat sa buhay, ay suggest na panoorin mo ito hanggang dulo dahil baka mayroon pala sa paligid mo ang mga ganitong klase ng tao. At kung isa sa mga nakapaligid sa iyo ang number 6, siguradong mahihirapan ka talagang magtagumpay. Pero bago yan, baka pwedeng pakilike mo na itong video at pindutin mo na din ang subscribe button para lagi kang updated sa mga video na pwedeng magpayaman sa iyo. Umpisahan na natin. At ang number 1 ay ang mga taong mahilig mangutang pero di marunong magbayad. Isa sa mga pinakamatinding humahadlang sa pagyaman mo yung mga mahilig mangutang. Sa una, maliit lang, pahiram muna ng 500, babayaran ko agad next week. Pero pagdating ng next week, biglang walang signal. Pag nagkita kayo, ngitian na lang, parang walang nangyari. Tapos pagkatapos ng 1 buwan, pare pahiram ulit ha, promise last na talaga. At ikaw naman, dahil mabait ka, bibigay ka ulit. Kasi ayaw mong isipin na madamot ka. Pero habang paulit-ulit, unti-unti kang nauubos. Hindi lang sa pera, kundi pati sa disiplina. Ang masama pa, kapag nasanay kang pinapautang sila, ikaw din ang nalulugi sa huli. Kasi imbes na matutong mag-ipon at magtiis, masasanay silang umaasa sa'yo. At ikaw naman masasanay kang ikaw ang tagasalo. Isipin mo ito, habang ikaw pinaghihirapan ang bawat piso, sila naman sanay humingi ng walang hiya. At ang mas malala, ikaw pa minsan ang nagigilty kapag hindi mo sila natulungan. Pero tanungin mo ang sarili mo, tulong ba talaga yon o tinutulungan mo lang silang mas maging irresponsable? Kasi sa totoo lang, ang tunay na tulong ay hindi lang pera. Minsan, mas malaking tulong yung turuan silang tumayo sa sariling paa. Kasi habang patuloy silang umaasa sa utang, ikaw naman ang hindi makausad sa sariling goals mo. Laging may nakakabit sa iyo na pabigat. Kaya kung seryoso kang umasenso, matutong magsabi ng hindi. Hindi dahil madamot ka, kundi dahil ayaw mong masira ang sarili mong future sa kakabigay sa maling tao. Tandaan mo ito, ang pera ay nawawala at nababawi. Pero ang disiplina, kapag yan ay nawala, mas mahirap ibalik. At kung gusto mong yumaman, kailangan mong iwasan ang mga taong hindi marunong rumespeto sa salitang utang. Kasi sa huli, hindi lang sila ang humahadlang sa pagyaman mo, kundi ikaw din kung patuloy kang magpapagamit sa kanila. I-comment mo sa ibaba kung mayroon ka bang ganitong klaseng kaibigan o kamag-anak. Ang number 2 naman ay ang mga taong sugarol o adik sa pustahan. Ang isa sa mga pinakamalupit na humahadlang sa pagyaman mo ay ang mga sugarol. Ito yung mga taong laging umaasa sa swerte sa halip na sa sarili nilang pagsisikap. Araw-araw silang may baka manalo ako ngayon pero taon-taon lalo lang silang naghihirap. Sa umpisa, maliit lang, pustahan lang ng 20, pampalipas oras lang. Pero habang tumatagal, nagiging bisyo. Tinataya na ang dapat sana'y pambayad ng kuryente, pambili ng bigas o ipon para sa kinabukasan. Ang sugal ay parang apoy. Akala mo kontrolado mo, pero kapag nasobrahan, ikaw ang sinusunog. Hindi mo napapansin, pati disiplina at tiwala sa sarili mo unti-unting nauupos. Ang masama pa, kapag nasanay kang umaasa sa swerte, tinatanggal mo sa sarili mo ang tiwala sa trabaho at sipag. Kasi sa isip mo, baka bukas ako na ang tatama. Pero habang umaasa ka sa baka, ang iba ay abala sa paggawa. Habang ikaw ay tumataya, sila ay nagtatrabaho. Habang ikaw naghihintay ng resulta, sila gumagawa ng resulta. At hindi lang pera ang nauubos sa pagsusugal, pati oras, tiwala ng pamilya at respeto ng mga tao sa paligid mo. Maraming pangarap ang nadurog dahil sa ilusyong isang tama lang, makakabawi ako. Pero tandaan mo ito, ang tunay na yaman hindi tinatayaan kundi pinaghihirapan. Ang totoong swerte hindi galing sa baraha o roleta kundi sa disiplina, tiyaga at tamang desisyon araw-araw. Kaya kung gusto mong yumaman, iwasan mo ang mga taong ginagawang negosyo ang sugal. Kasi kung lagi kang kasama ng mga taong tumataya sa swerte, baka pati future mo ay mataya mo na rin. Sa dulo, hindi swerte ang mag-aangat sa iyo. Sariling sipag at disiplina ang magdadala sa iyo sa totoong yaman. Ang number 3 naman natin ay ang mga taong inggitero at inggitera. Ang isa sa mga pinakamatinding humahadlang sa pagyaman mo ay ang inggitero at inggitera. Sila yung mga taong ayaw na umaangat ka. Kapag may negosyo ka, tatawanan nila.
Kapag may pangarap ka, sasabihang imposible yan. Hindi sila matutuwa sa tagumpay mo kasi para sa kanila, parang insulto na kaya mong gawin ang hindi nila nagawa. Ang problema sa mga inggitera, hindi lang sila basta naninira, nahahawa ka rin sa kanila. Kasi habang paulit-ulit mong naririnig ang mga salitang hindi mo kaya yan, malulugi ka lang o swerte lang yan, unti-unti mong pinaniniwalaan, napuputol ang kumpiyansa mo, napipigilan kang sumubok at sa dulo hindi mo nagagawa ang mga dapat sana'y magpapaasenso sa'yo. Tandaan mo, kadalasan hindi ikaw ang ayaw nilang magtagumpay, sarili nila ang kinaiinggitan nila. Nakikita nila sa'yo ang tapang, disiplina at lakas ng loob na wala sila. Kaya ang gusto nila ay hilahin ka pababa para pareho kayong nasa baba. Kaya kung gusto mong yumaman, iwasan mo ang mga taong puro inggit. Dahil habang sila abala sa paninira, ikaw dapat abala sa pag-angat. Dahil sa huli, ang pinaka nakakainis sa mga inggitero at inggitera ay ang makita kang umaangat kahit ayaw nila. Ang number 4 ay ang mga taong tamad pero maraming plano. Ang isa sa mga humahadlang sa pagyaman mo ay ang mga taong tamad pero maraming plano. Sila yung mga taong ang daming ideya pero wala namang ginagawa. At ang mas delikado, kapag lagi mong kasama ang mga ganitong tao, nahahawa ka sa tamad mindset nila. Kapag sinabi mong gusto mong magsimula ng negosyo, sasabihin nila, relax ka lang muna. Kapag nagsisikap ka, sasabihin ba't ka nagmamadali? Bukas na lang. Sa kakadinig mo ng bukas, nasasanay ka ring ipagpaliban ang mga dapat mong gawin ngayon. Ang tamad na tao, hindi lang walang ginagawa. Pinipigilan ka rin nilang kumilos kasi kapag nakitang umaangat ka, parang napapahiya sila. Kaya gagawin nila ang lahat para hilahin kang bumalik sa antas nila, sa comfort zone, sa pagiging kampante, sa walang pagbabago. Tandaan mo, kung palagi kang napapalibutan ng mga taong puro plano pero walang aksyon, darating ang araw, ikaw na rin iyon. Kaya kung gusto mong umasenso, lumayo ka sa mga taong puro daldal pero walang gawa. Dahil sa dulo, hindi sila tutulong sa iyo umangat, sila pa ang hihila sa iyo pababa. Ang number 5 naman ay ang mga taong sobrang yabang pero wala namang ipon. Sila yung mga taong gustong magmukhang mayaman kahit wala pa silang ipon. Lagi silang may bagong cellphone, mamahaling sapatos o kape na 300 kada araw para lang masabing successful. Pero ang totoo, kapag may emergency, utang agad ang unang naiisip. Ang ganitong tao ay mapanganib sa paligid mo dahil tinuturuan ka nilang unahin ang itsura kaysa sa realidad. Kapag palagi kang nakakasama ng ganitong klase ng tao, unti-unti nilang binabaluktot ang pananaw mo sa kung ano ang tunay na tagumpay. Mapipilitan kang sumabay kahit hindi mo naman kaya. Magugulat ka na lang, gumagastos ka hindi dahil kailangan, kundi para lang hindi ka mapag-iwanan. Dito nasisira ang disiplina mo sa pera. Yung dapat sana'y ipon, nagiging porma. Yung dapat budget, nagiging pagpapakitang tao. Ang mas masaklap, kalaunan, nawawala na ang direksyon mo sa pagyaman. Kasi ang sukatan mo ng success, nagiging kung gaano ka kaganda sa paningin ng iba. Hindi kung gaano ka katatag sa sarili mong bulsa. Kaya tandaan mo, ang tunay na mayaman, tahimik lang. Hindi kailangan ipagyabang sa damit, sa cellphone o sa kape. Ang mga mayabang pero walang ipon, sila yung nauuna sa forma pero nahuhuli sa tagumpay. Kaya kung gusto mong umasenso, umiwas ka sa mga taong inuuna ang image kaysa sa reality. Dahil habang sila abala sa pagpapakitang mayaman, ikaw dapat abala sa paggawa ng tunay na yaman. Sa huli, mas maganda pa ring marinig ang tunog ng lumalaking ipon kaysa sa tunog ng utang na binabayaran buwan-buwan. At dito sa number 6, siguradong maraming makakarelate. Isa sa mga hadlang sa pagyaman mo ay ang pamilyang umaasa lagi. Ang pamilyang umaasa palagi ay isa sa mga pinakamabigat na humahadlang. Ito yung mga mahal mo sa buhay na sanay na ikaw ang laging sandigan. Gusto mong umasenso, pero bago mo pa man masimulang mag-ipon, may humihingi na agad. Sweldo mo pa lang, may nakalaan na para sa kanila. At dahil ayaw mong masabihan na madamot, ibinibigay mo lahat. Kahit minsan, ikaw na ang nauubos. Hindi masamang tumulong sa pamilya. Pero kapag nasobrahan, nagiging tali ito sa paa mo. Kasi imbes na pera mo ay mapunta sa negosyo o investment, napupunta lang sa gastusin ng iba. At ang mas delikado, nasasanay silang umaasa. Wala nang disiplina sa kanila kasi alam nilang ikaw naman lagi ang bahala. Habang ikaw pinaghihirapan ng bawat piso, sila naman nag-aabang kung kailan ka sasahod. Kung palagi kang ganito, hindi ka uusad. Kasi habang ikaw nagtatrabaho para sa kinabukasan, may mga umaasa sa kita mo ngayon.
Sa halip na mabuo mo ang sarili mong foundation, nauubos ka sa pag-ahon sa iba na ayaw namang umakyat. Tandaan mo, hindi mo maiaangat ang pamilya mo kung ikaw mismo na iipit sa ilalim ng bigat nila. Ang tunay na tulong ay hindi laging pera. Minsan, ang pagtuturo kung paano sila makakatayo sa sarili. Dahil kung hindi mo sila tuturuan maging responsable, habang buhay silang aasa. Kaya kung gusto mong yumaman, matutong magtakda ng hangganan. Tumulong oo, pero huwag mong kalimutan ang sarili mong pag-angat. Kasi sa huli, kung ikaw mismo ang bumagsak, wala nang matitirang pwedeng tumulong sa pamilya mo. Ang number 7 naman ay ang mga taong negative thinker. Ang isa sa mga tahimik pero matinding humahadlang sa pagyaman mo ay ang mga negative thinker. Sila yung mga taong laging may baka malugi, baka hindi totoo, baka hindi mo kaya. Sa unang tingin, parang nag-aalala lang sila. Pero ang totoo, takot lang silang sumubok at gusto nilang madamay ka sa takot nila. Kapag lagi mong kasama ang ganitong tao, unti-unti nilang pinapatay ang kumpiyansa mo. Sa tuwing may bagong ideya ka, may sasabihin silang dahilan kung bakit hindi mo dapat ituloy. Sa tuwing may oportunidad na dumarating, sila agad ang unang magsasabi ng lahat ng posibleng mali. Pero hindi nila nakikita ang mga posibleng ikatagumpay. At kapag lagi mong pinapakinggan, pati ikaw matututong matakot. Mawawala ang tapang mong magsimula kasi maririnig mo sa kanila araw-araw na delikado, mahirap at imposible. Ang problema sa mga negative thinker, ayaw nilang ikaw ang magtagumpay dahil pinapaalala nila na sila mismo ang hindi naglakas loob. Kaya kung gusto mong umasenso, lumayo ka sa mga taong laging may pero dahil habang sila abala sa pagdududa, ikaw dapat abala sa pagkilos. Tandaan mo, ang takot ay pader na gawa lang sa isip. At kung palagi mong kasama ang mga taong takot mangarap, darating ang araw pati ikaw ay hindi na mangangarap. At ang number 8 at panghuli ay syempre ang opinyon mo. Ikaw ba may mga tao bang palaging humahadlang sa pag-unlad mo? Yung bang mga taong parang laging walang tiwala sa iyo at mararamdaman mo talagang parang hinahadlangan ka nila? I-comment mo sa ibaba kung sino-sino o kung anong klase ang mga taong ito para naman maiwasan ng iba kung hindi pa nila ito nakakasalamuha at para ma-share mo na rin ang saloobin mo. Ngayon alam mo na kung sino-sino ang mga taong tahimik pero unti-unting humahadlang sa pagyaman mo. Minsan hindi mo sila mapapansin kasi nakangiti pa habang hinahatak ka pababa. Pero tandaan mo hindi mo kailangan putulin ang lahat. Pero kailangan mong pumili kung sino ang madadala mo sa next level ng buhay mo. Kung gusto mong umasenso, piliin mo yung mga taong nagtutulak pataas, hindi yung nagpapabigat sa iyo araw-araw. Dahil sa dulo, hindi pera ang unang hakbang sa pagyaman, kundi ang tamang tao sa paligid mo. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, sino sa mga nasa paligid mo ang tunay na tumutulong at sino naman ang tahimik na humihila pababa? At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag-a-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye!